Welcome, Kabody Vlog TV. Please like, subscribe, press notification bell. Limang tips para maiwasan natin ang tinatawag natin na trahedya sa ating tinatawag na LPG. Kasi ngayon mga kabady, ang mga pangyayari kasi ngayon, yung iba kasi yung mga pangyayari na trahedya ay nagsisimula talaga sa LPG. Pag sabihin natin LPG mga kabady, ang LPG kasi ay ginagamit natin sa loob ng ating pamamahay. So, hindi natin alam yan mga kabady na yun pala yung LPG na ginagamit natin para yung bomba na nasa loob sa ating bahay na kung usa lang yung sasabog. So ngayon mga kabady, ituturo ko sa inyo kung ano ang 5 tips para makaiwas tayo sa trahedya sa tinatawag natin na LPG. So bago muna yan mga kabady, huwag niyo muna kalimutan na i-like yung vlogs ko mga kabady, yung channel ko. I-like, i-share nyo at i-subscribe. So unang tips mga kabady, ito yung mga kabady. Dapat itong mga tips ko mga kabady ay dapat hindi nyo ito makakalimutan. Hindi nyo ito kakalimutan. So unang tips mga kabady ay bago tayo umalis sa ating pamamahay para ma-save tayo sa trahedya sa mga tinatawag natin na LPG, yung gagawin natin mga kabady ay tingnan natin yung ating tangke o tinatawag natin na LPG na ginagamit natin sa pagluto. Bago tayo umalis sa bahay, dapat tingnan natin kung na-off ba natin ito. So kailangan mga kabady, tingnan natin kung na-off ba natin ang ating LPG na ginagamit sa loob ng ating pamamahay bago tayo umalis. So yan yung mga kabady, yon ang unang tip na i-share ko sa inyo. Kasi pag bayaan kasi natin yan na naka-on, hindi natin alam mga kabady na meron na pala yung leak. So paano ba natin yan malalaman kung may leak? So, hindi natin yan malalaman mga kabady kung aamoy-amoyin lang natin yung tangke natin. Kasi yung tangke kasi natin mga kabady, meron po yung mercaptan na kung ang ibig sabihin yan, halimbawa sa pabango, hindi mo maamoy yung pabango kung walang mercaptan. Kaya yung tangke natin mga kabady, yung sa loob yan na may chemical yan sa loob na tinatawag natin mercaptan na kumbaga hinalo siya para maamoy natin yung gas na nasa loob ng tangke mga kabady. So yan mga kabady, una natin gagawin na mga kabady, dapat pag alis natin sa bahay, dapat i-check natin kung na-off ba natin ang ating tinatawag nating LPG. Pangalawa mga kabady, gagawin nyo mga kabady, 1 to 2 weeks mga kabady, to 1 month, i-check natin mga kabady, galing sa pagbili nyo ng simula ng pagbili nyo ng tangke mga kabady, or sa mga set up nyo kabady sa burner at tangke mga kabady, i-check nyo yung clip nya. Kasi yung clip kasi natin mga kabady, kinakalawang kasi yan. Pag kinakalawang na yan, hindi na yan, kumbaga wala na yung higpit doon sa ating hose line. Kasi nakabit kasi yan doon sa dulo ng likod ng ating burner at saka dito sa ng ating tubing ng ating regulator sa may tangke malapit. So kailangan mga kabady, i-check natin kung kinakalawang na ba yung mga clip natin. So pag kinakalawang na yan, kailangan palitan natin yan kasi ang mangyayari kasi yan, pag di natin yan palitan, ay kusang luluwag yung hose line natin. So magkakaroon na din siya ng leak. Mga kabady. Yan, kailangan tanggalin natin yung clip natin kung nakita natin na kinakalawang na siya. So pangatlong tip natin mga kabady ay ito mga kabady, ito din yung mga kadalasan na nagkakaroon din ng disgrasya sa ating LPG. Ito ang tinatawag natin mga kabady na constant contact with hot utensils. So ibig sabihin yan mga kabady, so pag tapos nating magluto, i-check muna natin
yung mga pinaglalagyan natin ng kaldero, o di kaya kung ano man yung ginagamit ninyo mga kabady na sa inyong pagluto, i-check nyo yan kung saang lugar nyo ilalagay yan, baka madikit yan sa ating hose line. So pwede yan malusaw mga kabady yung hose line natin. Pag madikit yan doon sa mainit na kaldero. Pag ano yan mga kabady, pwede yan malusaw. So magkakaroon din yan ng leak yung hose line natin. Yun mga kabady, dapat tandaan natin mga kabady na pagkatapos magluto, kailangan maghanap tayo ng lugar na lalagyan natin sa mga ginamit nating paglulutuan. Pangatlong mga kabady na tips na ibibigay ko sa inyo, ito. Kailangan mga kabady, di ba may nilagyan tayo sa ating LPG, ating tangke nasa baba, tapos yung burner natin nasa ibabaw. So kailangan mga kabady, yung hose line pala natin mga kabady, hindi natin siya idikit sa mga malalamig na lugar. Tulad ng semento, tiles at marble. Kasi pag nalalamigan kasi ang hose line natin mga kabady, yung chemical pala na nasa loob niyan, pwede pala yan na tumigas. Oo. So, pati yung hose line natin mga kabady ay titigas din yan. So, pag titigas yan, yun mga kabady, dinayan natin basta-basta mano yung hose line natin kasi luluwag na yan doon sa pinaglalagyan natin sa bunganga ng regulator natin at saka doon sa likod sa ating burner. So, kailangan mga kabady, ang gagawin natin, ihang lang natin ang ating mga hose line. O, yun lang. Ihang lang natin na dapat hindi siya madikit sa mga malalamig na lugar. O di kaya maano siya madikit siya sa mga bagay na mga malalamig. Yun sa sinasabi ko, yung sa tiles, marble, at saka sa semento. O, so, pang-apat na tips mga kabady, ito, importante din to. Kailangan, kada gamit natin, tapos natin paggamit sa ating tinatawag natin na LPG mga kabady, i-check natin yung hose line natin, linya ng ating hose line. Kasi pagkatapos kasi nating magluto mga kabady, lalo na magluluto tayo ng ulam, di ba, yung tinatawag natin adobo, ano pa yung ulam na niluluto nyo, yung mangyayari kasi yung mga kabady, yung kasi mga mantika niya or sarsa ng niluluto natin na ulam, pwede yan doon tumatalsik sa likod ng ating burner. So pag hindi natin yan mga kabady, i-check, didikit yan doon sa ating hose line. So ang mangyayari, pag didikit yan doon sa ating hose line, pag matulog na tayo sa gabi, syempre yung mga tinatawag natin na mga alaga nating daga, na yan siya, kumbaga maghahanap na yan ng pagkain. Pag naamoy niya na amoy pagkain yung hose line mo, kumbaga kakagatin niya yung yung hose line mo. At doon, pagkagat niya, balik-balikan niya yan hanggang sa mabutas yung hose line mo. At doon, magliliking na yung hose line mo. O, yan yung mga kabady, ang pang-apat na tips na maibigay ko sa inyo. So, ang 5 tips mga kabady, ito, importante din to. O, yung hose line kasi natin mga kabady, hindi yan pang matagalan. Oo. Kailangan pala yung hose line natin mga kabady, ay palitan din natin yan. Kasi pag hindi natin yan palitan, yung mangyayari kasi niyan, ma-expire pala yung hose line natin. Paano po natin malalaman pag ma-expire yung hose line? Una mga kabady, pag makita nyo yung hose nyo na nagbitak-bitak na siya, ibig sabihin, expire na yung hose nyo. So, kailangan palitan nyo na yan. So, pangalawa mga kabady, makikita nyo lang yung hose line nyo na na-expire na pag hawakan nyo yung yung body niya. So, pag hawak nyo yan mga kabady, pag didikit yung kulay niyan sa kamay nyo, ibig sabihin, expire na yung hose ninyo. Kasi dalawang klase yung hose line natin mga kabady. Meron yung rubber, tapos yung plastic. Oo. So, yung rubber, yun yung magbitak-bitak. Tapos yung plastic, yun yung titigas pag siya. So, kailangan mga kabady, i-check natin kung na-expire na ba yung hose line natin. Kasi pag ma-expire na yan, yun, delikado na yun. So, kailangan, palitan na natin. Hindi natin gawin na i-maintain lang natin dyan. So, para lang naman to sa inyo mga kabady. Hindi lang to para sa akin, kundi para din to sa inyo. So, yung gagawin natin, ganun lang mga kabady, magpalit tayo ng hose line. Every 2 to 3 months, magpalit tayo ng hose line para safety tayo sa ating pamilya. Kasi mahirap na mga kabady, hindi natin alam yung trahedya sa ating LPG.
So, yun mga kabady, yun yung 5 tips na bigay ko sa inyo. So, ganito din mga kabady yung gagawin nyo para bago nyo gagamitin pala yung yung tangke ninyo mga kabady, bago kayo magluto, ay magpa-bubble leakage test muna kayo sa tangke ninyo. Paano ba yan?